Walay sulpot igsuon. Nag-ingon ang Ginoo. Ang Ginoo mismo nag-ingon walay sulpot basta dapig kang Kristo. Atong basahon mga igsuon na diri sa Lucas 9 verse 49. Nangutana diri si Juan. Ningon siya. Si Juan ningon kaniya, magtutudlo nakakita kami tao nga nagingilin og mga yawa pinaagi sa imong ngalan ug amo siyang gidid-an kay dili man siya sakop sa atong pundok. O mao ba ini kanunay gina comment sa ato ano kanang dili ka tinuo, dili ka sakop sa imong pundok o karon nitubag na ditong Ginoo. Na anay tubag igsuon ningon siya diri sa 50. Ayaw siya pagdid-e. Mingon si Jesus kaniya ug sa ubang mga tinun-an kay ang dili batok kaninyo dapig kaninyo. So ang Ginoo na mismo nag-ingon na dili did-an o dili badlungon o magpadayon kay tungod ang gibuhat sa mga apostoles gibuhat pud sa uban na tao. Ano ba sa uban na pundok? Kanang giingon ninyo nga sulpot. So karon basta dapig di ay sa Ginoo, basta si Jesus Christ atong isangyaw, si Jesus Christ ang atong ipaila sa kadaghanan, dili nimo na siya did-an o dili nimo badlungon ug walay sulpot. Tao ra gyud nagsultian ng sulpot. O karon ang Ginoo na gyud mismo nag-ingon ha, basta si Kristo isangyaw walay sulpot, walay piki. Ang ingon niya na mga igsuon panilngan jud sa Ginoo. Ang atong higala nga pastuya, ilaha man yung gipamatud-an, riya gyud gipamatud-an nga wala daw kuno sulpot. Sa tinuod lang bisan pag unsaon ninyo og pamalibad nga dili mo sulpot, ang tinuod sulpot gid mo. Nga naman sa hinungdan nga kanang inyong pundok ang gipasakupan giparehistro ng tao. Unya kabalot nga dili si Kristo man nagparehistro ana. Buti pasabot kanang maong pundok nga inyong gipasakupan, sulpot lang og walay koneksyon sa ato ang Ginoong Hesukristo. So kung walay koneksyon sa Ginoong Hesukristo, so wala siya divine authority to preach and to teach concerning the gospel of Christ. Kano man kay may particular nga mga tao gisugo ang ato ang Ginoong Hesukristo sa pagtudlo o pagwali mahitungod sa gitawag og pulong. Pero kanang resulti man si Kristo kanang inyong gikot sa St. Luke chapter 9 verse 48 to 50 og kanang St. Mark chapter 9 nga ingon si Kristo nga pasagdi sila kay ang dapig ninyo dili batok ninyo. Nga naman kay ang Ginoong Kristo manggod na panahon nga mo-tolerate siya. Mo-tolerate in the sense nga tungod kay gigamit ang iyang ngalan sa pagwali, tungod kay gigamit ang iyang ngalan sa pagpahawag gitawag og yawa. So iya nang i-tolerate, but it does not mean na tinuod na mo. And never pud gisulti ni Kristo nga okay na pud ang mga sulpot. Nga naman sa hinungdan nga St. Matthew chapter 24 verse 4 to 5 and 24 and Galatians chapter 1 verse 7 to 8, klaro man ang Biblia nagsulti nga naay mga mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo manungha og magtudlo og balitan. Naay warning si Kristo ana. So kanang sa St. Luke chapter 9 verse 48 to 50 o kanang sa St. Mark chapter 9, it does not mean nga ni uyon na siya ninyo nga mga sulpot. E kabalo man siya nga mga mini mo nga mga propeta, mga mini mo nga gitawag og magtutudlo. Number two, ang iyang toleration naghihimo tungod kay gigamit man ang iyang ngalan. And kung imo tan-awon ang synoptic presentation sa gitawag og statement sa tuang Ginoong Hesukristo, ingon pa niya ang si bisan kinsa magagamit sa akong ngalan dili musulti batok sa akong ngalan. So buti pasabot kanang invoking the authority of Christ bisan pag naaka sa gawas basta ang iyang purpose is kung sa kuan pa ba sa kanang nga panahon is maluwas ang tao ana nga panahon tungod sa kanang emerhensiya og necesidad or necessity mo tolerate ang Kristo ana, pero kanang inyong dili naman ang necessity. Nga naman nakigkompetensya mo, nakigkontra mo sa iglesyang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Mo bitaw nga giparehistro na si inyong founder ng inyong sekta. Nga naman dili aron pagpangalagad kang Kristo kung dili aron pagbatok, pagguba, pagkontra sa iglesyang iya ni Kristo. Unya dapig na ng Kristo na. Sige dabi, kung tinuod mong dapig na gano'n si Kristo nga dili man mo kamao, mo embrace sa faith sa simbahan na gitukod ni Kristo mo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ug lain pa tanawa na gud pastuya man kani nga to ang higalang pastuya sa gitawag og born again. Tanawa na gud ang treatment nila sa inbalaang kasulatan. Tanawa ra mo gabasag comics. Mura bag nakichismis ba? Panitubak ang Ginoo. Mura mag nakichismis nakimarites lang ning atong higalang nga pastuya. Ingon ana ba ang treatment ninyo sa balaang kasulatan? Nga magbasang murag nagbasa lang og comics. Ingon pang San Pedro, ingon pa niya sa pagbasa sa kasulatan, gidili og walay katungod si bisan kinsa nga mo interpret sa iyang kaugalingong interpretasyon. So kana inyo kay inyo man lang kaugalingong interpretasyon. So buti pasabot mga higala ug mga igsuon,
pag ang atong treatment gani pulong gani sa Ginoo, ato ang tagaan og dakong pagtagad. Ini nga tong higala nga gitawag og pastuya, kung mo kay nakabasa ningon si Kristo pasagdi sila kay ang dili batok ninyo dapig ninyo. So ingon na sila nga tama namin no, wrong. Ano man kay pagwalis pulo na sa Ginoo, grasya man gud na unta. Adalan sa grasya. Padong tos tinuod nya okay lang unta kung nigamit mo sa pulong sa Ginoo, nihatod mo sa inyong conversion padulong sa tinuod na iglesyang lawas ni Ginoong Kristo, pero wala man. Nagbagahi man mo, na mo'y garbo. Ug tungod ni anang maong garbo mo ni nakapahilayo ninyo og wa ninyo pagsulod sa iglesyang gitukod ni Kristo. Ug ni anang maong kamaturan na di mo dapig ni Kristo. Batok mo sa Ginoong Kristo. Nya ang problema, gihimo ninyong puhunan ang iyang pulong aron lang makapangagni mo, makakuha mo mga inosenteng Katoliko nga diin moadto sa inyo kay kabalo man ta ingon San Pablo, Roma kapitulo 16 bersikulo 17, ingon pa niya kay kining mao mga tawhana wa mag-alagad kang Kristo kundi nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. Muna kung tinuod gyud mong dapig mong Kristo, sulod mo simbang Katolika. Pero kung di mo dapig ni Kristo or batok mo sa Ginoong Kristo, magpabilin mo ang inyong pundok o magwali mo magpabilin mo sa pagwali, supak sa gitudlo sa iglesyang gitukod ni Kristo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II.TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Kung taganong pagtagad kining usa ka po sa safety nga nag-ingon ug ako ang papilion adto ko sa simbahan nga tinukod sa Dios. Ato ni tagano gamay nga pagtagad at least man lang ang mga follower makabalo sila kung unsa ang kamatuoran. So, kani nga pangutana, kamo bagid ang tinukod sa Dios, di ba? Kung kamo ang tinukod sa Dios, nganong wala mo nakasiguro sa kaluwasan, di ba? Kaya ang tinuod nga tinukod sa Dios man gani, nakabalo na sa kaluwasan oy. Grabe ninyo nga makabalo sa kaluwasan. Kay kanang inyong pagtulunan, wala gid na sa balaang kasulatan. Di ba? Subok kay palandungon. Nga po ninyo no, pilia ang simbahan nga nagsulti sa balaang kasulatan nga mo ang pulong sa Ginoo. Kana bitaw ang simbahan nga nagpromote sa saktong kaluwasan, kang kaluwasan pinaagi ni Ginoong Kristo. Kana bitaw ang simbahan nga mag-ingon, ang pastor nga mo ingon nga nagsimba ta sa espiritu ug kamaturan, dili sa mga larawan, di ba? Kanang simbahan nga kanunay nagpromote ni Ginoong Kristo. Kanang simbahan nga nagsulti nga ang pulong sa Dios importante sa kinabuhi sa tao. Kanang simbahan nga makita gyud ang kinabuhi sa tao nga adunay kausaban. Kaya naman, kaya tanang pagwali panasikat sa balaang kasulatan. Di ba? Pilia ang simbahan nga nagwali sa balaang. Kami mga Katoliko gitudluan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga mamahimong mata sa gitawag og realidad. Dili ay kanang maghimo lamang og mga panguna-una nga diin wala nahisubay sa realidad. Kini nga higala nga gitawag og pastoy, iyahang gisupang nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitugos ng Ginoong Kristo kay kuno sumala pa niya. Tawag kining kuan daw kining kinahanglan gyud daw nga makabalota sa kaluwasan. Kabaw na ba sa kaluwasan kung kitang tinuod nga gitukod ni Ginoong Kristo? Kabalo ba sa kaluwasan? Yes, kabalo mi sa kaluwasan. O gitudlo na simbahang Katoliko nga naay gitawag og kaluwasan, kaluwasan nga nahumana, kaluwasan nga mahitabo pa. Unsa man lang kaluwasan nga humana katong pagkamatay na ni Ginoong Kristo sa krus. Mo to gitawag objective salvation nga dili mabuhat ni bisan kinsa kun dili ang Dios lamang ang makahimo. Apan kining kaluwasan nga wala pa, kinahanglan pa kaming maningkamot kay sumala pa ni Ginoong Kristo. St. Matthew chapter 24 verse 13, ang mupadayon og mulahutay maluwas apan ang dili silutan. So buti pasabot
kanang kaluwasan nga nahibaw-an Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ug kami mga Katoliko nakasubay kada sa balaang kasulatan nga subay pud sa pagtulun-an nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Kabalo mis kaluwasan in the sense nga gitudlo sa simbahang Katolika ug nagikan mismo kang Kristo. Dili kay kabalo mis kaluwasan nga sama ninyo nga naguna-huna og tawag ining damgo. Naguna-huna og mga butang nga wala sa realidad. Nagunahon na og mga butang nga diin wala gitudlos ng Ginoong Kristo nga daw Dios nga maghukom mo sa inyong kaugalingon nga luwas na mo. Dili man na may gitudlo nga kaluwasan sa gitawag og balaang kasulatan. Number 2, sumala pa niya, ingon pa niya nga tawag ini kuan daw kanang kinahanglan gyud daw nga atong tuuhan kato daw mga pastoy daw nga nagwali daw mahitungod sa pulong sa Ginoo. Not less than 45,000 Christian denominations na ang milukop sa tibok kalibutan nga puro nagabitbit og Biblia. Asa may tinuod ninyo? Puro nagawali og pulong sa Ginoo. Asa may tinuod ninyo? Wa gyud bisang usa ninyo nga mahimong tinuod. Ngano man kay dili basihan nga nagwali mo sa pulong sa Ginoo kamo na tinuod. Tungod kay ang balaang kasulatan mismo nagsulti sa St. Matthew chapter 7 verse 21 to 23, St. Matthew chapter 24 verse 4 to 5 and 24 na ay mga mini nga magbitbit ug magwali sa iyang ngalan. Ingon pang San Pablo 2 Corinthians chapter 11 verse 4, magbitbit pundig laing Hesus. Pero unsa may gisulti sa balaang kasulatan, ingon pa niya bisan gani kami usa ka anghel magwali og ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. Subot ipasabot na ay responsable nga gisugo aron pagwali ug aron pagtudlo aron pinaagi niini mahibaw-an nato ang tinuod nga iya ni Ginoong Jesucristo. O kanang maong tinuura, kanang maong kamatuuran na maunang iglesia ang iyang gitukod ug mao na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga diin gipanad-an sa Dios sa iyang kahibalo aron mahimong magtudlo sa kitawag og kamatuuran. Di lang kanang inyong damgo, inyong dapat gani magpatan-aw mo og doktor. Ngano man kay nagunahuna og mga butang nga dili mo nahitabo sa gitawag og realidad. Number 3, nga pa niya nga katudang mga pastor daw nga nagtudlo daw mahitungod sa pagsimba sa espiritu kamaturan. Gitudlo na simbahang Katoliko. Wala pa nibuto ang inyong iglesia, wala pa nibuto ang inyong gitawag sekta. Gitudlo na sa simbahang Katoliko. Wala pa siya sumpay, di daw kuno magsimba og mga larawan. O kisa pinagsulti nimo. Kami mga Katoliko nagsimba og mga ributo. Nagsimba og mga larawan. O another na pud na nga wala sa realidad. Another na pud na nga wala sa kamatuoran. Nga diin inyong gipasangil sa mga Katoliko nga naghatag hinuon og pahimugat na kamo mga bakakon. Oy pagtuon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana nga magsimbog ributo. Always ko na po nang gibalik-balik. Mingon ng Katoliko amahan namo na ka sa langit. Di gyud mingon ng Katoliko nga amahan namo mipilit ka ng larawan. Ngano man kay ang atong Dios nasa langit wa sa larawan. Pero ang tinuod nga templo sa Dios naagi gitawag og mga ributo. Ug kanang mga nagpaila daw ko nga templo sa Dios nga tan-aw nimo bisag usa ka imahen sa mga anghel nga gikan sa langit, imahen na, larawan na. Di ka makakita diha. But pasabot ana, maguwang lanay, budigas kupras. Okay, lastly, ingon pa sa atong higala nga gitawag pastor kinahanglan daw magsubay daw sa pagkinabuhin gitawag matarong. Di gyud niyo na dapat ipanghambog. Ngano man kay wa pa nimuto ng inyohang gitawag og mga sekta kadaghan ng mga santos Katoliko. Kadaghan ng mga nangamatay tungod sa pagtutang, kadaghan ng mga nangamatay nga mga santos nga gitawag og nagkinabuhi subay sa pagtuo, namatay subay sa pagtuo. May compare mo sa mga munghe nga nas bukid nagampo lang puros, nagampo nagtrabaho, kalayo ra sa inyo ang pagkabalaan kanang inyong gipangyawit. Kalayo ra. Ngitandi mo. So buti pasabot mga sir, mga ma'am. Kini nga atong higala nga pastoy nga puro lang tawag ining claim pero walay kapamatuod nga tawag ining ebidensya nga tama nga pangunahon na. Musira mag-ingon nga kinahanglan ibasa sa Biblia. Kana gani nga punto di na mabasa sa Biblia. Never ka makabasa sa Biblia nga niingon ang mga apostol nga kung magtudlo ka kinahanglan ibasa sa Biblia. No. Kay never gitudlo sa balaang kasulatan nga ang Biblia haliging patukuran sa talang kamatuoran. No. Ang gitudlo sa balang kasulatan ang simbahan, ang haligya og patukuranan sa tanang kamatuoran. Mo nang naay Biblia nganuman kay produkto na sa iyang gitawag og simbahan. Kung way simbahan, walay Biblia. Muna mga higalag mga igsuon kini mga nakapamati nakatan-aw sa ato ang gitawag og video, pangitaan ninyo ng simbahan nga mo'y responsableng nagpagawas anang Biblia.
Nga naman kay kanang maong simbahan na mauna ang naay Espiritu Santo. Pangitaan ninyo na ang simbahan na nagbutang kapitulo o bersikulo ng Biblia. Nga naman kay maunang simbahan na ang naay Espiritu Santo. Pangitaan ninyo ang simbahan nga maoy unang nagtudlo mahitungod kang Kristo. Nga naman kay maunang simbahan na ang iyan ni Kristo. Tungod kay kanang mga simbahan nga nagpaila kuno nga sila ang gitukod ni Kristo, unya nimbuto lang, nangupya lang, dawat limpyo lang, bit-bit og ilahang kaugalingong Biblia, nagikopya na pud sa Katoliko, kanang mao pundong kapiki na ay magpailad ana nga naman maimperno na inyong kalag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.